Sa isang yayamaning silid kung saan lahat ng kagamitan ay mukhang mamahalin. Naglalagi ang tinaguriang black sheep na anak ng isang mayamang pamilya. Nakaupo ang lalaki sa kanyang kama at pinagninilayan ang buhay niya. Tinuring niya ang sarili niya bilang hari na namumuno sa paaralang ito na pinapasukan niya. Pero ang tunay ay pinapalayas na siya sa lugar na ito. Dahil nagpatong-patong na ang mga mabibigat na kasalanan niya gaya ng pagsisilipin ng bastos sa harap ng prinsesa, panjinji alam sa entrance exam ng paaralan at pagdonje sa pangalan ng kanyang pamilya dahil lamang sa matinding pagseselos. Ang pangalan ng lalaki at estudyanteng ito ay si Ed Roth Taylor at hindi siya makapaniwala at tila pinaglalaruan siya ng tadhana. Mabilis ang naging sumunod na eksena. Agad nang pinalaya si Ed sa kanyang tinutuluyan at mukhang legit ito dahil tinapon na rin palabas ang mga gamit niya. Mukhang ito na nga ang katapusan ng buhay niya. Sa labas ng kalsada kung saan pinatapon si Ed ay biglang dumagsa ang mga matang pinagtitinginan siya. Ang ilan ay naiilang, ang ilan naman ay wala ng pake dahil hindi na isang noble si Ed dahil tinakwil na siya ng pamilya niya. Bukod sa natakwil ay pinalayas na rin siya sa dormitoryong tinutuluyan niya. Kaya naman hindi natakot sa kanya ang mga estudyanteng dating nabuli niya dahil sigurado silang hindi na ito makikita sa paaralan sa sunod na pasukan. Ang pinakarason kung bakit nangyari sa kanya ito ay dahil nakialam siya sa paparating na exam ng mga papasok na bagong estudyante. Kaya expected na ng iba na ito ang kakahantungan niya. Pero para sa kanya ay hindi ito makatarungan. Dahil ang Ed Roth Taylor na kinamumuhian ng lahat ay hindi siya. Hindi siya si Ed at napunta lang siya sa loob ng mundo ng isang game na nilalaro niya. Bigla na lang siyang hinigop ng computer na gamit niya sa paglalaro. Ang game na ito ay tinatawag na Sylvania's Failed Swordmaster. At ito ang pinakasikat na game sa panahong ito. Ito ang kanyang paboritong laro sa lahat at magaganap ang settings ng larong ito sa loob ng Sylvania Academy. Hindi na siya nagulat sa pangyayaring ito dahil nababasa niya ito na nangyayari sa mga comics at novels. Bagamat mahirap paniwalaan ay wala na siyang magagawa kung hindi tanggapin ang nangyari sa kanya. Sa mga ganitong kaganapan ay tipikal na ang natransport o ang bida ay maganda ang katayuan sa buhay o may malakas na abilidad. Pero iba ang kalagayan niya dahil nalipat siya bilang isang pupitsuging kontrabida sa kwento. Na halos extra na lang sa kwento at malala pa sa tutorial boss. Siya na ngayon si Ed Roth Taylor na bukod sa extra ay nasa pangit pang sitwasyon ngayon dahil kakaparusa lang sa kanya o ibig sabihin ay naroon na siya sa kwentong ito na ang wakas ng karakter na nasaniban niya. Hindi siya makapaniwala at hindi niya matanggap ang pangyayaring ito, lagi siyang maingat at masunirin buong buhay niya kaya naman napaka-unfair na biglang naging ganito ang buhay niya. Narinig naman ng isang grupo ng estudyante ang reklamo niya kaya natawa na lang sila dahil alam nila ang tunay na ugali ng tunay na Ed. Dahil dito ay mas naligay tuloy siya sa alanganin dahil lumalabas na tila wala man lang kahit katiting na pagsisisi sa katawan niya kahit naparusahan na siya. Dahil dito ay napalugmok na lang ang ating bida, hindi niya malaman o mahihiya ba siya o maawa sa sarili niya dahil sa mga nangyari. Ang masaklap pa dito ay hindi pa dito natatapos ang kamalasan niya. Nang kanyang tignan ang kanyang stats ay napagtanto niya ang mas malaking problema. Si Ed Roth Taylor ay may napakababang stats. Estudyante siya ng Magic Department pero ang kanyang intelligence stats ay ubod ng baba. Pati ang strength niya ay napakababa kahit para sa isang normal na noble. Mas mababa pa ito sa mga pulubing hindi wasto ang nutrisyon. Bukod pa dun maski siya mismo ay hindi gaanong kilala ang karakter na ito dahil isa lamang itong pipitsuging kontrabida na madaling matatalo sa simula ng laro. Hindi na rin niya alam ang iba pang impormasyon tungkol dito. Sa gitna naman ng kanyang pag-iisip ay bigla niyang naalala ang kinahantungan ni Ed Roth Taylor nung natapos niya ang laro. Sa end credit scene ay makikita si Ed sa background bilang isang pulubi na nakatambay sa kalye. Pero sa huli ay napagtanto rin niya na normal lang ito sa kagaya ni Ed na walang kaalam-alam sa buhay sa labas ng karangyan. Ang ganitong biglaang pangyayari ay siguradong mas lalong nagpasama ng kalagayan niya. Kaya ngayon ay tila natatanggap na niya na magiging pulibi siya at nagpapasalamat na lang na mukhang hindi naman siya mamamatay sa gutom. Sa huli ay napabuntong hininga na lang siya at sinisi ang kapalaran kung bakit si Ed Roth Taylor pa ang naging karakter niya. Kahit alam niya ang kwento, hindi naman niya ito magamit dahil hindi naman kasama si Ed sa main storyline. Gayunpaman ay hindi siya sumusuko at hindi niya tatanggapin ang ending na sasapitin ng tunay na Ed Roth Taylor. Kita sa kanyang mga mata ang matinding determinasyon at nag-aalab na kagustuhang makasurvive. Ang kwento ng larong ito ay magaganap halos sa loob ng academy. At ang lawak ng akademyang ito ay halos sakupin na ang buong isla ng Akan Island. Ang lugar na ito ay binubuo ng makapal na kagubatan at pinamumugaran ng likas na yamang mineral at iba pa. Sa hilagang bahagi naman ng academy,
Sa gitna ng kagubatan ngayon na lagi ang ating bida. Halos umubos siya ng kalahating araw matonton lamang ito. Ginawa niya ito para makaiwas na rin sa mga merits niyang schoolmates. Ngayon ay may ilang oras na lang siya upang mapag-isipan ng maayos itong kinahaharap niya. Kakatakwil lang ng pamilya niya kay Ed, kaya't ibig sabihin ay nasa umpisa lang siya ng istorya ng laro. Maswerte na lang at kahit na tinakwil siya ng kanyang pamilya ay hindi pa rin naman siya tuluyang napapatalsik sa academy. Mahalaga ang bagay na ito dahil ang Sylvania Academy ay isang kilalang eskwelahan at kung sino mang makagraduate dito ay siguradong may maliwanag na hinaharap. Dahil naman ang buong kwento ng laro ay magaganap rito. Magagamit ng ating bida ang kanyang nalalaman sa kwento ng laro lalo na't 5 beses niya itong tinapos. Makagraduate lang siya ay sure na ang future niya at mahihigitan niya pa ang buhay niya sa tunay na mundo. Kaya naman ito na ang pinaka-goal ng ating bida. Ang makagraduate. Ang tanging problema lang na kinakaharap ni Ed ay ang napakamahal na tuition fee ng eskwelahang ito. Bayad na ang unang semester niya kaya naman ang kailangan niyang magawa ay maging scholar siya upang masagot at malutas niya ang problemang ito. Gayunpaman ay bigla muli siyang nanlumo nang maalala ang karumal-dumal na mababang stats ni Ed Roth Taylor. Tila ang pusang awa ay matatawag na niyang achievement para dito. Pero sa ngayon ay mas kailangan munang bigyan pansin ng ating bida ang mga pangunahing pangangailangan niya. Kanyang tinignan ang kanyang mga dalang gamit para malaman kung may kapaki-pakinabang ba dito. At sa kanyang pahahalungkat ay nalaman niyang may sapat naman pala siyang masusuot. Meron din siyang punyal na magagamit sa pangangaso. Ang kailangan lang niyang madaliin ay ang makagawa ng matutulugan niya at makahanap ng makakain para sa parating na gabi. Hindi siya makakahanap ng trabaho dahil siguradong walang tatanggap kay Ed kaya mukhang mapapatagal ang pananatili niya sa kagubatang ito. Mabuti na lang at malapit lang siya sa ilog kaya't may maiinuman siya at mapaglilagwan. Pwede rin siyang mangisda dito. 10 araw na lang ang nalalabi at magsisimula na naman ang klase. Kailangan ni Ed na makabuo ng kanyang tutuluyan bago pa ito magsimula. Ginamit ng ni Ed ang kanyang skill na wind slash para putulin ang mga sanga ng puno. Buti na lang ay marunong siya nito kahit papano. Kaso lang ay tila naubos na ang kanyang lakas sa simpleng paggamit lamang ng mababang uri ng skill. Ilang sanga pa lang ang napuputol niya ay mukhang nasaid na ang mana niya. Ang masaklap pa ay lalo na siyang mas nagutom. Hindi niya akalain na lubhang nakakagutom pala at nakakapagod ang paggamit ng magic. Kung sana lang ay pinakain man lang siya bago siya patalsikan sa dormitoryo. Bigla naman siyang nakarinig ng isang malakas na alulong. At mula ito sa kanyang tiyan. Ngayon batid na niyang medyo delikado na ang lagay niya. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pagdedeliryo ay naalala niya ang kwento sa kanya ng kanyang lolo. Sinabi noon ng kanyang lolo na sa tuwing wala siyang makain sa panahon ng taglamig ay kinakain niya ang pira-pirasong kahoy pang tawid gutom. Agad niyang kinuha ang kalas at nilagyan ng tubig, nilagay ang pirasong kahoy at ginamit ang kanyang skill na ignite upang papuyan at pakuluin ito. Nang kanyang matapos itong palambutin ay hinangonan niya ito. Sa gutom ay mukha na itong kapirasong manok sa paningin niya. Maligaya niya itong sinubo at ninuya na parang tinola itong kinakain niya. Pero agad guguho itong imahinasyon niya dahil malayo ito sa tinulang kanyang inaasam. Sa ikatlong araw niya dito sa kagubatan ay napagtanto niya na hindi talaga dapat kinakain ang kahoy kundi ginagamit lang ito at tinuturing na isang bagay pansiga o bilang materyales. Agad na siyang lumikam ng kahoy na kanyang gagamitin upang maitayo ang kanyang pansamantalang matutulugan. Ang kailangan niyang magawa ay maitayo ang frame ng kanyang matutulugan pero lubha siyang nahihirapan dahil ang lakas niya ay di sapat sa bigat ng mga ito. Sa huli ay nabagsakan lang siya ng mga ito at tuluyan siyang napahandusay. Pero puno siya ng determinasyon at wala siyang balak patalo sa hamon na kinahaharap niya ngayon. Kaya naman pilit siyang tumayo. Kinuha niya ang kanyang necktie at ginamit ito bilang panali para maitayo ang kanyang frame. Sa wakas ay naitayo na niya ito, pero hindi pa dito nagtatapos ang problema niya dahil kumakulam pa rin ang kanyang sikmura. At hindi pa tapos itong ginagawa niya. Hindi siya pwedeng matulog na lang sa sahig dahil siguradong magkakasakit siya pag nagpatuloy ito. Kaya naman ginamit niya ang mga mamahalin niyang damit pang sapin. Sayang pero wala siyang magagawa. Buong magdamag pa niyang tinuloy ang kanyang paggawa ng kanyang matutuluyan. Mahirap pero sa wakas ay natapos na rin niya ito. Inabot na siya ng liwanag pero sulit naman ito dahil sinabi ng system na umangat ang level ng kanyang crafting skill. Ngayon ay makakagawa na siya ng simpleng matutulugan dahil sa skill na ito. Ngayon ay nadagdagan na ang kanyang life skill at isa na siyang beginner craftsman. Bakas naman sa kanyang mukha ang kakaibang ligaya na kahit gutom ay at least may bagong skill siya na maihahalin tulad niya sa isang game. Pagod at gutom man ay may mahalaga pa rin siyang impormasyon na nalaman.
Mataas ang skill niya sa crafting at mukhang hindi ito napansin ng dating Ed dahil buhay mayaman siya. Kumikilam man ang kanyang sikmura ay nagpatuloy pa rin siya sa pag-craft ng ibang kagamitan. Ngayon ay nakagawa naman siya ng makeshift harpoon gamit ang sanga ng kahoy at ang punyal na nakita niya sa kanyang bag. Agad na siyang pumunta sa ilog para manghuli ng isda, dahil nais na niyang makakain ng tunay na pagkain. 2 araw na siyang gutom at mabibigat na trabaho din ang kanyang ginawa. Hindi na nga siya dapat nakakakilos ngayon pero dahil sa kanyang matinding determinasyon ay nagagawa niyang magpatuloy. Nagbunga naman ang kanyang pagsisikap dahil nakahuli na siya sa wakas ng 2 isda. Agad na niya itong niluto gamit ang kanyang fire skill na Ignite. At sa wakas ay nakapag-ihaw na siya at makakakain na siya. Nagsimula na siyang kumain. 1 linggo na lang at magsisimula na ang klase nila. Kailangan niya lang makasurvive sa linggong ito at wala na siyang problema. Pero hindi pa man niya nakakagat ang pinaghirapan niyang huli ay nabulaga na naman siya ng bagay na hindi niya inaasahan. Nakalimutan niya na sa panahon at oras na ito ay nandirito rin ang mga main characters ng kwento. Isang babaeng may blonde na buhok ang tumawag sa kanya. Sa dinami-dami ng kanyang makakasalubong sa kagubatan ay ito pa talaga ang nakaharap niya. Ang babaeng ito lamang naman ang dahilan ng kanyang pagkakatalsik. Siya ang nakahuli sa lahat ng kalokohan ng dating Ed Taylor. Siya si Princess Pinia at umaapoy ito sa galit ngayon dahil buong akala niya ay lumayas na ng tuluyan ang masamang si Ed Taylor.